Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito, Lord Jesus Christ. At ito naman po kami, binuo niyo naman po kami sa inyong banal na panambahan na Lord Jesus Christ. Lord, maraming salamat at naibigyan naman po namin ng time para sa inyo, Lord. Maraming salamat at nailalapit na naman po namin sa inyo mga prayer request sa mga kapatira, sa po namin mga pamilya, mga kasama namin sa trabaho, Lord Jesus Christ. Patunaw na po sa lahat ay pinapapurihan namin po kayo bilang aming dakilang kapagligtas, bilang dakilang magagamot, bilang provider at pag-ingat po namin, Lord. Lord, Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Lord King of King, Reigns of Peace, kayo pa niya kita ng langit at lupa, maging sa katawaran. Lord, dito po kami sa iyong harapan ng papakumbabang humingi ng kapatawaran sa aming managawang mga pagkakasala, pagkukulang po namin sa inyo sa mga napagit ng aming labi na hindi ka nais-nais sa iyo, ito ba'y sinasadyaw, hindi namin sinasadyaw pagkakasala. Sa aming mga pagsalangsang sa pagmiyan ng gagawa ng aming katawang lupa sa inyong harapan. Lord, ninisin mo kami na yung banal na dugo na buhos ang cross ng Kalbaryo upang kami maging malinis na muli sa iyong harapan at kasing linis ng puting bulag ng karapat-dapat kami sa pagkikipagharap namin na naman po sa inyo sa prayer meeting na ito. Lord, magkaroon ng katugunan na aming kahilingan sa mga kapatiran na may prayer request po sa inyo. I declare, Lord, maraming salamat in advance sa magiging kasagutan naman po ng lalapit na mga prayer request po sa inyo, Lord Diyos kayo, Lord. Walang mailang karamdaman o maging sa mga karamdaman. Lord, maraming salamat sa kagalingan ibabagi mo sa kanila, Lord Diyos kayo. Lord, ganun din po sa mata po ni Pastor Bernardo, I declare Lord, tuloy magbigyan ng kagalingan ng kaliwang mata po ni Pastor Bernardo, Lord, at muli siya makakita ng 2020 vision, Lord.
Kaya ginagamit ko sa Transpo Ministry yung panamba, hindi sa lahat sa tuwing gabi. Ginagamit sa Transpo, maging malinaw, mamuli ang kanyang paninga at mailayo sa anumang pamakasada, Lord Jesus Christ. Lord, I declare magkakaroon ng kagalingan on the spot ang mata po ni Pastor Bernardo, Lord Jesus Christ. Lord, maraming salamat sa pangunguna niyo po sa bawat sa amin, sa magiging matagumpay na prayer meeting namin sa inyo. At magkakaroon talaga ng katuparan ng ang ilalapit namin sa inyo, Lord Jesus Christ. Lord, maraming salamat at ito po sa amat namin dalangin pagkasalamat pagkakira po sa inyo at pagsamba sa pangalan po ng mga nabugtong na Lord Jesus Christ. Maging sa walang taong paggabay po ng Holy Spirit sa bawat isa sa po namin pamilya o Diyos sa mga hari. Amen na namin. Amen. Amen, Lord. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi din po. Although we are late, but for the glory of God, we are here. Ang exhortation ko po tonight, ito po ay isang magandang verse po na napaka-self-giving dahil ito po ay galing sa book of Proverbs. In Proverbs 3:6-7, it says, "In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord, and shun evil." Heavenly Father, bigyan niyo po kami ng wisdom, Lord God, that we will be able to expound this verse, Lord God, according to your words, Lord God, na maging mabigyan po ng maayos na explanation itong verse na ito, Lord God, for your glory alone. At maintindihan po namin, Lord, kung ano po ang ibig niyong sabihin sa words po na ito na inyo pong inilalapit sa amin, Lord, that we will apply this in our daily life, Lord God, and we will be able to glorify you with these words, Lord God, in our daily life. In the name of our Lord Jesus Christ and Savior. Amen. Okay. Ito pong Proverbs na to, tagal-tagal ko pong naghanap ng kung ano po yung i-exhort ko today, and I asked God to reveal to me what type of words that He wants me to utter for tonight. And ito nga yung na-reveal sa akin. Itong Proverbs 3:6-7. It says that, "In all ways, acknowledge Him, and He shall direct our path." Napaka-bold na po niya, and understandable na po yung ibig sabihin niya na lahat po ng ating mga ninanais sa buhay at desisyon sa buhay, maliit man ito o malaki, always put our Lord in our, siya yung dapat na directive ng ating mga desisyon at siya dapat yung ina-acknowledge natin. Ang kanya pong outcome is always good. Kaya nga, ang sinasabi dito is, yung magkaroon tayo ng self-awareness, na magkaroon tayo ng trust sa will ng Panginoon sa atin, because His will is always good for us. Kaya kailangan natin i-acknowledge siya, kahit pa sometimes yung nauunahan na tayo ng ating yung humanly nature na kailangan natin na baka hindi ito yung gusto ko because it will not make me feel happy. However, when you seek God in all the decision that you will do, perhaps on the process you will feel sad. However, God will always make it sure that that little grind na mafe-feel mo will have its glory in the end. Kailangan mong ma-feel yan so you will understand the process of where He wants you to be. So yun po yung pinaka-purpose ng ating verse is, once we seek God and acknowledge Him in all of our doings, decision, man sa buhay, sa trabaho, sa pakikipag-isa sa kapwa, or kahit yung simple halubilo, every single things na we will do, big and small, we have to acknowledge God. Because in that sense, napapakita po natin that everything is sa Kanya po natin inaala, and we trust Him. And then if we trust Him, i-direct niya po yung buhay natin in a good way, in a good path. Kasi wala naman pong inaano ang Panginoon na hindi para sa kabutihan natin mga tao. We are just, yung humanly nature lang talaga natin na we always look into the situation na nasa context lang ng pag-iisip natin. However, God has a huge magnitude of looking into our ways. Kaya yung kanyang kumbaga yung nakikita natin is napakaliit lang sa nakikita ng Panginoon para sa atin. So,
in all ways, we need to acknowledge Him. We have to know His authority in our life. And we have to seek Him always para magkaroon po tayo ng kaaya-ayang buhay according to our Lord God and Savior. Kasi lahat, I believe this time that we have to do if we really follow Jesus, we have to do things that will glorify God. Hindi yung glorify us. Because what we want and what we desire, sometimes and most of the time, is not what desires. So, kung aalay natin yung desire ng ating puso sa will ng Panginoon, for sure we are victorious. At dito po sa application nito, instead of magkaroon tayo ng mga desisyon na independently we're doing it and we are relying only in our own understanding, why don't we always seek God in every decision that we do? So, hindi tayo magkakaroon ng bad decision if it is the Lord who is our author in every decision that we do. Yun po yung sa verse 6. And then meron po siyang maraming footnote na always sinasabi sa Bible na kailangan natin ilagay ang Panginoon sa ating buhay. He will be the cornerstone of our life. Decision, doings, everything in our daily breathing life. Kailangan siya talaga yung center. Dito sa Psalms 37, it says, Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Meron ding sinasabi dito sa Jeremiah 10:23, O Lord, I know that the way of man is not in himself, and it is not in man that walketh to the direct of his steps. At meron din sa James 1:5, it says, If any of you lack wisdom, let him ask God, and that giveth to all men liberally, encourages and seeking God's guidance in all decision. So sa lahat po ng mga verses na to, nakafocus po ito na dapat talaga ang Panginoon ang ating cornerstone. Siya talaga ang center ng ating buhay. Decision sa buhay, big or small, we have to acknowledge Him and ask for His guidance para po magkaroon tayo ng kaaya-ayang buhay. And on verse 7, it says, Be not wise in thine own eyes, fear the Lord and depart from evil. Dito naman sa verse na ito, binibigyan tayo ng warning na huwag tayong maging self-reliant and huwag tayong magkaroon ng pride. Kasi usually, this is the common flaw of human when we depend on ourselves alone. At nagkakaroon tayo ng yung wise eyes na sinasabi na we seek our understanding in our own understanding. Hindi natin ina-acknowledge ang Panginoon because nandiyan na nga yung pride sa ating pamumuhay that everything goes, we have explanation on our own understanding. But sometimes in life, not sometimes, most of the time, ang buhay po natin na hindi po atin, hindi po ito sa atin, ipinahiram lang po ito sa atin ng ating Panginoon. You cannot desire, you cannot do things on a entity that it is not yours. So, kailangan mo talagang i-acknowledge yung maker ng gumawa ng buhay na yan para magkaroon siya ng kaaya-ayang outcome. Because if you will always stick on the person itself, katulad po natin na nagsiself-seeking tayo ng mga solusyon natin sa buhay at hindi natin ina-acknowledge ang Panginoon dahil we only seek for yung karurupan lang ng napaka-finite na mind natin, hindi natin maaabot yung glory pala na nakaprepare sa atin galing sa ating Panginoon dahil we put ourselves in a box while God is a magnanimous God and yung kanyang ang race ng kanyang power is infinite. So He can do all impossible things if we have trust in Him. Yun nga sinasabi ng ating Bible that God gave us the authority, but He has the ability.
binigyan tayo ng authority ng Panginoon, the same as our Lord Jesus Christ, it's because we are the chosen people of His creation. Tayo yung nasa top of the food chain. Tayo yung binigyan niya ng authority in this world na naagaw lang sa atin ng kalaban. It's because we forgot what is our identity. But this time, we have to claim our identity, and it is through our Lord Jesus Christ. His wisdom, His knowledge, His strength, everything is through Lord Jesus Christ. At malalaman natin that yung ating capability, it could be magiging infinite siya if we only ang pinakahawakan natin is yung power ng Panginoon. Kung sa Kanya tayo nakahold. Kaya sabi ni Pastor always, we can cast every evil, we can do everything in the name of Jesus Christ because He is giving us the authority, and God will give us the ability to do whatever that our desire. Kasi yun yung will niya. So yun po yung dito na huwag tayong magkaroon ng magdepende sa ating karunungan dahil yung karunungan natin is infinite. God's wisdom is infinite. So we have to seek the infinite wisdom than to the finite wisdom. So dapat tayong maging matuto tayo na maging wise. Na kailangan natin, doon tayo sa mas nakakaalam kaysa doon sa, kumbaga kung magpapaturo ka man lang naman, doon talaga sa may alam, hindi doon sa konti lang ang alam, na pwede ka namang malord at pwede ka rin hindi magkaroon ng kaya-ayang outcome when you only seek for your own understanding and wisdom. Kasi pag ang Panginoon ang ating source of wisdom, in that sense also we fear Him, then ang kalaban po natin, evil will also fear us when we fear the Lord. When we said fear the Lord, it's not about we are natatakot tayo sa Panginoon. It's the acknowledgement of His reverence in us. Yung Kanyang reverence, yun ang kinakatakutan natin because God is more powerful than evil. So if we fear evil, we must fear God first because the evil cannot phantom God. Hindi niya kayang itapol ang Panginoon. So if you fear evil, pero yung defender natin is mas malakas pa sa evil, then parang nasa maling barko po tayo ng sinakyan. So what I wanted to expound here is that fear the Lord with all of His reverence. Ibigay natin sa Kanya yung ating pananampalataya, our all faith and trust in Him, and He will do the rest for us. So, yun po yun. Dahil pag nakita po ng evil na ang ating focus ay nasa Panginoon at sa Kanya po tayo nananalig at siya po ang cornerstone ng ating life, hindi niya kakayanin yun. He will depart from us. He will not even challenge you because He knows that He is defeated. So, yun po yung aking verse for tonight. At saka ang kanyang pinaka modern explanation nitong fear the Lord. Be not wise in own eyes, fear the Lord and depart from evil is, don't think that you know it all, and respect God's reverence, and stay away from evil. Kasi pag may fear ka sa Panginoon, automatic yan na magpapakalayo ka sa kasalanan. Kasi natatakot ka sa mangyayari sa iyo pag alam mo kasi yung consequences. When you know your God and you know what makes Him not happy and what makes Him not na magagalit siya pag may ginawa ka, alam mo na hindi ka dapat magtampisaw sa kasalanan dahil you know that your God will not be happy of what you are doing and He will not be glad and you will not receive, hindi naman sa we are pleasing God because we want blessing. We want to please God because this is the way it should be. Because He deserves all the praise, honor, and adoration and thanksgiving in the world, in the universe, because He is our Lord and He is our God. And because He is He. Yun yung parang yung no explanation given. That is the right thing to do. We have to give Him all our trust. We have to give Him all of our fear. Hindi tayo dapat natakot sa kalaban because He cannot hurt us when God is with us. No one can be against us. So dito sa footnote po ng verse 7, nandito po yung Isaiah 5:21. It says, "Woe unto them that are wise in their own eyes and prudent in their own sight."
So, ito po is more on pride. And in Romans po, ang warning dito sa pagiging arrogant and self-conceited is, in Romans 12:16, it says, "Be not wise in your own conceit." Dito po yan sa New Testament. And in Job 28:28, it says, "Behold," Job 28:28, "Behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and depart from evil is understanding." So pag nagkaroon pala tayo ng fear sa ating Panginoon, nagkaroon din tayo ng wisdom, nag-gain tayo ng wisdom. And then ang outcome niya is lalayo tayo sa evil. And on James 4:6, it says, "God resisted the proud, but giveth grace unto the humble." So ang pinaka main word po ng ating verse 7 is humbleness, humility into the highest level. And one ironic thing about humility is the moment that you know that you are humble, you already lost it. So humbleness has to be, it's not that you are stupid, because some people says that when you are kind and when you are humble, wala kang bayad. People misunderstood that. But being humble in the presence of God is that you are submitting to the Lord, that all of the knowledge that you have, that everything that you do, that everything that we are came from Him. And we cannot brag on it, because we are being filled and we are existing in this world because of the grace of the Lord Jesus Christ. So, yun lang po yung aking exhortation for tonight. So, yun po, me myself, kailangan ko pong i-practice itong Proverbs 3, 6, 7. Kasi maganda po siya na panitunan. Ha? Umpisa mo na sa 5, 6, 7. Hindi pwedeng wala yung 5. Oo nga. Saan ba yung 5? Yan. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ayun. Trust in the Lord, di ba? Dapat pala to sa Proverbs 3, 5 to 7. Okay. So, yun lang po yung aking for tonight. Tapos, dagdag ko lang talagang on my way here, talaga umiiyak ako kasi malilate ako. Alam ko malilate ako dahil nga sa traffic. Tapos sabi ko, Lord, para to sa glory mo, kasi first time na mag-attend si Ate Risa. Eh, di ba meron siyang time limit? First time na, meron kaming kasama na may time limit. Talagang nababagbag yung puso ko. Sabi ko, Lord, bakit ganun, Lord? Ang traffic, hindi ko makontrol yung traffic. Tapos, hindi ako makakarating kasi ang aga ko umalis sa office. Ang aga ko dumating, thinking na aalis ako ng maaga. But when you wanted, yung trials talaga darating sa'yo. Alas 4 pa lang, tinatapos ko na lahat ng trabaho ko. Hindi matapos-tapos din. Ang daming mga sumisingit-singit. Tapos hindi mo maiwan dahil Thursday na, Friday walang trabaho, Saturday walang trabaho. Darating yung mga Spaniel namin ng Sunday. So wala ka talaga nung kaya. Sabi ko, Lord, ikaw na talaga bahala. So nung nagbabasa ako ng Proverbs, sabi ko, Lord, ano ba yung iyanan mo sa akin? Tapos biglang, yun nga, yung Proverbs na to. Tapos kanina sa car, sabi ko, Lord, ikaw na, nire-review ko na yung traffic. Tapos umiiyak ako dahil na ayoko magkaroon ng bad feeling sa puso ko. Dahil nga, sabi ko, Lord, ako mag-exhort ngayon. Tapos masama yung loob ko dahil sa traffic. Sabi ko, Lord, guide mo yung puso ko, Lord. In fairness naman, hindi ko na-feel yung traffic nung papunta na dahil sabi ko, 48 minutes pa rin. Sabi ko kasi talagang, sometimes di ba pas, pag yung traffic talaga, maiinis ka talaga. Tapos pag may hinahabol ka pa na oras, sabi ko, Lord, hindi ako makakarating na maaga doon. Tapos si Ate Risa, mabuti na lang talaga si Mudira nag-cancel. Kasi kung hindi, galing pa ako, pupunta pa ako ng National Guard. So sabi ko, pero Lord, ito is all for you and for your glory alone. And I know you will do extraordinary thing. It's in me or within the traffic, you will do extraordinary thing na makarating na ako dito. Kaya minessage ko na sila, sabi ko, on the way pa ako. Sinisend ko na nga yung picture ng traffic. In God's will. At dito kami, and Lord, we are praising you and glorifying you in your name. Amen. Yun lang po. Natutuwa ako sa mga kapatid pagka
Ayan, naririnig ko kay Ate Rona yung declaration. No? Natututo na tayong mag-declare eh. Kasi once na i-voice out mo, yung faith mo, nagiging malakas siya, nagiging matatag siya. Kasi yun yung, kasi we are made of word, di ba? By the word, God created us. And let there be, let there be, let there be. Lahat yan word eh. Kaya tayo, we are made of atom. Pagka hinimay mo yung atom, pinakamaliit na part ng atom, quark daw yun. Ngayon, bagong research ng science na patunayan, yung quark is a vibration. So tayo, ang sound, di ba, it's a vibration. So tayo, kung ano yung naririnig natin palagi, yun talagang tatanim sa atin kasi we are made of vibration word, yung sound. So kung ano yung naririnig mo palagi, yun ka magiging. So natutuwa ako pag yung declaration na ganyan, yung mga post ni Ate Lisa about talagang yung tawa ko hindi ko masyadong alam gamitin yung mga emoticon eh. Kasi kung po ako doon, sabi ko, Lord, tapos ilalagay ko sa babae kasi sabi ko, Lord, salamat, sabi ko, maliit man yung bilang namin sa iglesia na to, nakikita namin paano sila nag-grow. Alam namin, itong mga to, i-equip mo sila, i-equip mo bawat isa sa amin, para kami naman yung humayo, para dumami kami. Kasi tayo muna talaga kailangan matatag. Kasi kung hindi, may papasok na napaka-weak or napaka-strong ng spirit, ay tayo matatangay doon, di ba? Kaya tayo talaga, natuwa talaga ako sa napakagandang exhortation. Simple, lagi na natin naririnig, pero marami ka talaga mapupulot. Sa bandang huli, ang sabi niya, yung fear of the Lord is napaka-importante. Bakit? Maraming idinudulot sa buhay natin. Sabi sa Proverbs 9, verse 10, the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Those who love wisdom, hahaba ang buhay. No? Magkakaroon ng masaganang buhay. Mag-multiply yung buhay mo. Di number 1 ang pagbuhay yan. Kung babasahin mo yung sa verse ni Ate Rona sa baba, ang sabi niya, yung fear of the Lord, ang ibibigay sa atin ay healing. Understanding, tas healing sa kawataw natin. So, ito yung sa makikita natin sa Isaiah chapter 11, makikita niya natin doon yung 7 spirits of the Lord. And one of the spirit of the Lord is fear of the Lord. Sinabi sa New Testament, pagdating ng panahon, sa huling panahon, ito yung hinahanap ng Panginoon. Kasi yung mga tao wala ng fear of the Lord. Kasi without the fear of the Lord, hindi natin kayang sampahin ang ating Panginoon. So ito yung pinakamahalaga. Yung fear of the Lord, maganda yung sinabi ni Ate Rona. Hindi ka takot, kaya hindi mo gagawin to. Pero nire-respeto mo. Yung palagi example ni Bernard, no? Kapag ang nanay mo, tatay mo nandyan, ayaw mo mapahiya sila. Ayaw mo gumawa ng ikasisira ng pangalan nila. So, sa atin, sa buhay natin, hindi tayo gagawa ng because we want to pay respect, to due respect sa ating Panginoon. Kaya, sinisikap natin na maging maayos yung nilalakaran natin, maging righteous sa harapan ng Panginoon. At ito ay bunga ng naiintindihan mo na yung grasya. Naiintindihan mo na kung gaano kakamahal ng Panginoon. Kaya nagagawa mo na yung mga bagay na dati hindi mo nagagawa. So ito po yung mga magandang na idudulot kapag meron tayong fear of the Lord. No? Sa relationship, sa trabaho, basta sa lahat ng bagay, naya-apply po natin. So maganda yung exhortation. Dahil pa kami dinadagdagan kasi nagugutom na ako. Tama-tama yung exhortation. And praise God, nakakatuwa naman po. Ano po ang tanggo? Total audio exhortation po natin. Alam niyo po, yung in-exhort ni Ate Rona, napakaganda dito eh. Kasi bakit? Kasi ito yung daily applications about buhay ko natin. Alam niyo, the most difficult ng buhay po natin araw-araw, ng ating decision making. Kasi bakit po difficult araw? Kasi araw-araw ka nag-decide eh. Kung ano yung kakainin mo, ano yung susutin mo, ano yung gagawin sa situation. Araw-araw talaga yan. Kaya siya nagiging difficult. Kasi pag nag-decision tayo, amin mo natin hindi. Kasama yung damdamin natin. Ginagamit natin. Kasama yung mga tao na kaikot sa atin. Kami na-i-influence sa atin. Nakaka-influence sa mga decision making natin yan. Kung ano yung nangyayari sa pamilya natin, nangyayari sa bahay natin. Yan yung mga factor para makapag-decide ka.
Kasi maganda yung binanggit ni Ate. Sabi niya, in all your ways, or in other translation, in all your decision, acknowledge Him. Yun ang sabi doon. Huwag ka magdi-decide upang sa ganon, ang Diyos ang mag-decide sa iyo. Yun ang sinasabi dito sa Proverbs na ito. Yun ang ini-encourage sa bawat sa atin na tamang araw-araw may decision making tayo eh. Pero the moment that you surrender your life, dapat ang decision making natin hindi na kung ano nararamdaman natin. Alam nyo, sa mga nagdaang mga araw that's kami po kwento ng pastora. May mga kapatiran tayo na suddenly, they can easily give up yung Friday service. So they can easily ignore yung pag-work sa ating Panginoon. Why? Kasi maaaring pagod na ako sa Friday na pahinga ako. Bakit? Kaya ako natutuwa, to be honest, I don't want to leave everyone. Yung mga kapatid po natin na nagtataksi. Kasi imagine mo, bakit pa ako nagtataksi? Kung na ako pupunta, bakit pa ako ate? Pagod sa trabaho, bakit ako pupunta? Naintindihan mo natin Panginoon yan. These are the decisions na hindi mo ginagamit yung sarili mo. Ang decision mo is ano sa ating Panginoon. Kaya nababasahin ko yung Galatians. Ito lang ako natutuwa. It is one of my favorite verse. Sa Galatians chapter 2, verse 20. Sinabi ito ni Pablo, sabi ni Pablo dito, I have been crucified with Christ. Nangangahulugan is completely dead. Yung sinabi niya, I have been crucified with Christ. I am completely dead. Normal, literally, spiritually, but it doesn't matter. Pero sinasabi dito ni Pablo, hindi na ako nabubuhay, patay na akong kasama na ipinako na ating Panginoon sa Kristo. And I no longer, but Christ live in me. The life, yung binabubuhay doon ni Pablo ngayon, the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Sabihin, itong buhay ko na tinatamasa ngayon, hindi ko na buhay ito. Buhay na ito na ating Panginoon sa Kristo. Alam niya paano niya itinay yung sarili mo. Kasi pag hindi mo na itinay yung sarili mo, every decision na gagawin ko natin, definitely, lagi po ikahamak ang ating emotion. No, hindi po kayo center. I even myself, nakakapag-decide po ako. Eh, damdamin ko, nagagamit ko. Yung aking isipan, yung aking pain, yung aking mga questions. Alam niyo, recently po, nung nagkaroon po ako ng operations, I started questioning God. Sabi ko, Lord, we've been praying for those may mga sakit, no? Even those mga sickness na hindi naman talagang napapagaling pa. Sabi talagang malalim yung pagkakasakit, panuba. And yet, you show us yung divine healing. Why is that happening to me? Bakit di mangyayari sa buhay ko to? Alam niyo po, listen din kinito ko ito kay Pastora. Every morning, every time I wake up my eyes, tatakpan ko po yung right side ko kasi naghihintay ako ng miracles. Sabi ko, one day, Lord, pag-gising ko, liwanag na ulit, divine healing. Ite-testify ko yan. Ipupurihin ka kita. Ima-magnify ko yung pangalan mo bilang pinakanan. Every morning yan kung ginagawa ko. Nothing happened. Then I started questioning, Lord, bakit hindi ko maranasan? We keep on praying, we keep on declaring deliverance sa mga kapatira. But why for me? No? Then suddenly God teach the lessons. No? Nakita ko doon, kasi yung decision ko minsan, ginagamit ko na yung aking nararamdaman. Hindi pala tama. No? Kaya we should learn. Kaya magandang reminder yung binanggit ni Sister Rona about these things. In every decision that we have to fulfill. Marami kasi yan eh. Let us always ask them, Lord, ano ba ang gusto ko? Kung ito yung situation ko, ano ba yung dapat ko maging sa buhay? Yan ang napakalaga po kasi. Bakit po? Una-una, katulad na binanggit ko ni Pablo, let us always na isipin natin, patay na tayo. We are not the one who will decide in our life. It is the Lord Jesus Christ that will decide in our life. Sabi ko nga sa Lord Lord, kung nanaisip mo kung talagang decision mo na ito makakita, I'll continue worshiping you. Hindi magiging sagabag niya sa pagdinig ko sa akin. Why? Kasi pinakita mo sa akin yung beauty. And it is not me who live, but it is you who live in. In every decision, me, my wife, and my family, it is always your decision. At napakahalaga po na pakikita. Ang sabi nga ng ating kapatid kanina ng katawanin, He will direct your path. Siya mismo magbibigay ng path
Akala may baloktot, pero at dahil makikita mo, tagumpay pala. Tama-tama yung sinabi sa Proverbs chapter 3, verse 6. So yun lang po, ang God bless po sa inyo. So, dyan po kasi papasok yun, kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya, may pagsasagawa at may takot kay God. Sa hindi natin nakakalam ay tayo po yung tools ni Angel Michael and then ni Satan. Ang pinag-aawayan niyan dalawa ay si Moises. Gusto makakuha ni Satan yung katawan ni Moises. Ba't pinaglalaban ni Michael Arcangel? Sa atin naman, tayo po yung tools ni Satan ng dalawa. Naglalaban sila sa pamamagitan natin. Now, kung mahina tayo, wala tayong pananampalataya, pagtatagawa, pagpapasakop kay God, may takot kay God, tangay tayo ni Satan. So, now once na binanggit ni Cesarona, pag nagpapasakop tayo, nagkakaroon tayo ng knowledge and wisdom sa pagiging Diyos ni God sa atin. Kaya hindi nakakapag-penetrate ang gawa ni Satan sa atin. Sa akin lang po, ma-share ko lang yung kasi yung about sa kapatid ko na tanong niya, bakit daw mahirap yung buhay? Bakit daw inaalala ng Panginoon yung pagsubok? Di ba nga, alam naman niya daw yung, alam naman daw ng Panginoon na makakayanan natin, pero mahirapan tayo. Ang sagot ko lang sa kanya, mahirapan talaga tayo, pero may matututunan tayo. Pero ang tanong kasi doon, kung yung pagsubok na yun, binabaybay niya yung pagsubok, kung nag-aas guidance ka ba sa Panginoon? Kaya doon tayo nagkakaroon ng maling desisyon. Kasi hindi ka nagtatanong ng sa guidance ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, lahat naman tayo dumaan sa maling daan. Kasi sabi ko, hindi ko rin naman nakilala yung Panginoon sa tagal ng panahon. Kaya nandito ako sa Saudi Arabia. Sabi ko sa kanya, bawat desisyon kasi yung kaninang pastor yung narinig ko na sabi niya, ang tinatahak mo ngayon na sitwasyon, ang akala mo mali dahil yan sa maling desisyon mo nung nakaraan. Paano mo matatama ang future? Kung alam mo naman sa ngayon, sa panahon na ngayon, na alam mo mali ang naging desisyon mo nung nakaraan, tapos na hindi mo kayang itama para maging tama ang future mo, anong gagawin mo? Kaya sabi ko sa kanya, hindi pa huli ang lahat. Kaya nga lagi sinasabi, may oras pa, lumapit tayo sa Panginoon kasi andyan na alam na natin na andyan siya ang tagapagligtas. Sabi ko, kung sasabihin mo, naniniwala ako sa Panginoon, naniniwala naman ako sa Panginoon. Ganyan din ginawa ko dati. Sabi ko, naniniwala ako sa Panginoon. Alam ko, andyan siya. Alam ko, nagbibigay siya ng blessings. Alam ko, andyan siya. Pero hindi ko alam paano gamitin yung kapangyarihan niya. Kasi walang pananampalataya Ang alam ko lang, pangalan niya, kilala ko siya, sino siya. Pero yung nakilala ko yung Panginoon, nagkaroon ako ng pananampalataya, hindi lang ang pananampalataya, kundi pati yung takot na gumawa ng kasalanan. Kasi, pag nakakilala na tayo sa Panginoon, alam na natin yung mga utos niya. Doon mo unti-unti mo maaralin na yung sinabi sa 10 utos. Ang hirap talaga, sobrang hirap. Kahit nga, sinabi nga sa 10 utos, bawal magsinungaling. Yan ang pinakauna-una, ang parang, sabi nga nila, yung pagsisinungaling daw, mayroon daw bad at mayroon daw good lies. Pero nung tinanong ko kay Pastora, kahit sabi mong bad or good ways lies, still pa rin siya, kasalanan. So hindi pa rin talaga valid, kahit sabihin mo in a good way lies siya. Kung sabihin, kasalanan pa rin. Kaya lagi ko sinasabi nga, kahit sa aming dalawang kapatid, kahit sa aming project, kahit nasabihin mo, magsisinungaling ako ngayon kasi kailangan. Pero, paano naman yung nasa taas? Nakalista lahat yung ginagawa natin mali. Kung hindi natin papraktisin, hindi tayo magkakaroon ng takot sa Kanya, kung hindi na natin magagawa yun. Kung hindi natin papraktisin na magkaroon ng takot sa Panginoon, patuloy pa rin tayo. Kahit sabihin natin, alam ko, andyan ka Lord, i-bless naman ako. Good lies, still lies. Kasi yung mali. Kaya kung may takot ka sa Panginoon, alam mo, bawal. Kaya mong, kung hindi mo, tayo, hindi natin makukontrol yung sarili natin, kung tayo lang mag-desisyon. Pero kung tayo sa Panginoon, hindi tayo ng tulong, Lord, guide me. Ayaw kong gawin ito. Ayaw kong mahulog.
Ayaw ko yung pagdating ng panahon pagbuto mo, mauwi ako sa impyerno. Yun yung, ngayon po talaga. Minsan, yung sinasabi nga na kasalanan ng tao, lalo na sabi ng Kuya Manny palagi, tayo na nakakilala sa Panginoon, gumagawa pa rin tayo ng kasalanan, mas malaking parusa. Yun talaga yung laging mga sa amin. Kaya pag minsan, may balak akong gawin na kagaya ng magsinungaling, sometimes partner, di mo naman mawawala yan. I always ask God, please Lord, kontrolin mo yung sarili ko. Kasi kung ako lang tao, hindi talaga kaya. Kaya dapat lang, andyan yung takot, hindi yung mag-amin, pananampalataya talaga. Kaya, naniwala talaga kung sa mga sinasabi niya kapag may takot ka, andun yung speedway mo, magkakaroon ka ng wisdom. Kahit na may pagsubok ko, andun, normal yun. Normal yun. Pero pag pag naging succeed ka naman, andun yung glory talaga. Andun yung blessings na. Kaya hindi naman sa habang panahon na bakit makasalanan ka ang tao, hindi mo kayang bago. Kaya mong baguhin, basta andun yung Panginoon. Laging asking guidance talaga sa Panginoon. Yun naman po. Kaya yung word na, ito lagi ko pinangahawakan. Lord, in my incapability, I trust your capability. Yung sa bagay na hindi ko kaya, Lord, alam mo kaya mo. So yun palagi ko nililito. In my incapability, it is your capability that I will always trust. Tao tayo di ba? Hindi na, pero huwag natin lagi sasabihin, tao lang, Lord, hindi, di ba? Pagka, Lord, I'm still weak. Kailangan i-acknowledge natin yan. Weak ako, Lord, pero I trust in your strength. Diba? So, the moment we acknowledge that, sigurado, kikilos siya sa buhay natin. Kasi yun yung key. Kaya nga may prayer Diba? Kasi yung prayer, pag patuloy tayo nagpo-pray, patuloy na bukas ang langit. Kapag tumigil tayo manalangin, sarado ang langit. Kasi anong sabi niya? Yung key, di ba? Kasi yung makikita mo doon yung sa chapter na yun, pinag-uusapan patungkol sa prayer. Bandang huli, I am giving you the key to the kingdom, ang sabi ng Panginoon. Sabihin, ang key, para patuloy na nakabukas ang kaharian ng Diyos para sa atin, panalangin. Kung tumigil ka ng panalangin, sarado. Diba? Kung gusto nyo magpatuloy ang buhos ng pagpapala, buhos ng banal na Espiritu sa atin, patuloy tayo manalangin. Kaya makikita natin yung mga taong patuloy sa pananalangin, hindi sila basta natitinag sa problema. Although nandoon ang problema, they have the capability to rejoice, to pray always, and to give thanks. Kasi yun yung kapangyarihan ng panalangin. So, natutuwa ako dun sa maliit na grupo natin. I praise the Lord. Sabi ko, Lord, ang bigat ng dibdib ko ngayon. Mga nakaraang araw. Hindi dahil sa nangyari kay Lord. Lord. Tapos mamaya yan, hindi na po ako makaka-attend kasi ganyan. Alam mo naman na alam namin ni Pastor kung ano yung genuine na dahilan at saka sa hindi. We are discerning it. Lord, ito naman yung palalangin namin. Kung sino yung para sa'yo, talagang committed sa'yo, manatili sa iglesia. Kung hindi rin lang naman, huwag mo nang sayangin yung oras namin. Huwag mo nang sayangin yung oras namin, pero willing pa rin kami na i-guide, magturo pa rin. So, bakit kaya ganun? Biglang, Ate Risa, kamusta ka na? Diba? Yung mga may pinapaalala ang Lord sa'yo. Tapos si Pastor Merlin, kausap niya yung isang kapatid namin. Ako, iling ng iling kasi alam ko nag-excuse lang, alam ko nagdadali ko lang. O, nung bandang huli, kakapray ko, tumawag yung kapatid. Sa kanya. Tapos, sabi ko, speaker mo na lang para marinig ko. Sabi ko, see, yung lumabas din yung totoo. Sabi ko, walang maitatago kapag pinagpapray mo ng pinagpapray. So, hindi narinig sa iyo yung mga ibang kapatid, no? Kami namin kung anong ginagawa mo pag alis mo ng simbahan. Diba? Pero lalapit kayo sa amin, magpo-confess. So, ito yung kapangyarihan ng Panginoon. No? Ang gagawin lang namin mag-asawa, patuloy na ipanalangin. Tapos yung conviction ng Holy Spirit, bababa sa mga kapatiran, lalapit, magpo-confess.
then alam namin ang gagawin namin. No? Alam namin. But definitely, wala tayong karapatan mag-condemn. It is not our call to condemn at mag-judge. Ang sa amin, nag-witness kami, sasabihin mali yan. So, ito dapat, at continue yung pag-accept namin. Kasi hindi po pwede eh. Saan pupulutin pag tinaboy mo? Saan pupunta? Kaya po yung grasya ng Panginoon, di ba? But then, syempre sa iglesia, meron po tayo dapat sinusunod na protocol. So, minsan maglilibay tayo, minsan talagang kailangan natin hindi i-compromise yung salita nito. So, sige, meron pa? Saya naman. Gandang gabi sa lahat. Sige na kayo. Okay. Thanks God sa maglampas. Thanks God sa protection niya. Kasi kanina di ba nag-message pa ako. Kung kakayanin makakot. So, sabi ko sa kanya. Pero yung nag-chat-chat kasi, subukan sa atin, hindi ka makadalo. Sabi ko, still praying po na napapayag na mag-absent kami. Kasi hindi pa naman live event. To God be the glory. Kasi kami bukas. Kasi pwede bigay niyo ba sa amin bukas ang Kasi minsan lang naman kami, pag live, alam namin na live days, bawal talaga. Sige, maghanap muna ako na. So kanina pagbaba namin doon sa bus, sabi ko, okay na. Sabi niya, okay, thanks. Sabi ko, diretso na tayo sa church. Baka alas 10 pero matapos. Sabi ko, saing ako, 5 lang. Ay, di. Isa pa. Daratingin sila. tapos ganun yung sabi ng agent namin. Arlene, hindi kayo papasok bukas. Sabi ko, kung pwede sana, kung may kapalit, kasi hindi pa naman live event bukas. May isang kasama na niya. Ba't kayo hindi papasok? Ang sarap-sarap ng buhay dito sa CR. Kasi CR lang talaga ako lagi na-assign. Pinaka-magaan na trabaho. Doon ako nilalagay ng Panginoon. So, hindi ako binilad sa init. Pang-photo-photo ko pa nga. Ang dalawa na idana. Tapos, hindi, bisita ko lang yun sila. Tapos, yun. Sabi nung, sabi niya, magaan ng trabaho, hindi daw katulad sa kanila na sa labas, madami silang trabaho, bilang pa sa init. Alam ng isang supervisor namin na sasagot sana ako. Anong sabi lang niya, nagsisimba kasi sila po Friday. Hindi na nakasagot yung ibang sa akin. Salamat sa Panginoon kasi ginawa niya smooth yung lahat. Kasi yung desire mo, hindi kasi tayo yung yung Panginoon ang pumili sa atin. So kahit saan tayo banda dito sa kahit anong organization, talagang kukunin ka niya kasi para ka sa kanya. Para tayo sa kanya. So, salamat sa Panginoon sa victory. Kasi struggle yan para sa amin. Kasi kung lang talagang i-compromise ko yun. Alam mo yung dalawang araw namin, 300 na yun ay isang araw, 300 kasi dalawa kami. Pero hindi ko pinakinayangan. Kasi gusto ko ma-meet yung Panginoon. To God be the glory po. Kaya, nagdagdagan ko lang po yung kanya. Sabi ko, yung Friday, ang trabaho, nandiyan lang, sabi ko. Ayaw ko na yung Friday na, sabi ko, ayaw ko na yung, magsimba tayo, sabi ko, kasi nilang naman yung isang araw na ako, sabi ko, na mawawala sa akin. Sabi ko, tagal-tagal na namin hindi nakapagsimba, ano nangyayari sa akin lalo, sabi ko ganyan. So, nagtaka ako ngayon sa kasi nung papaalam kami, simba-simba, ang dami pang puro kayo simba, Agent, pinaka-agent na. Pag magpaalam ka, pwede absent kami sa Friday. Ay, hindi mo na-absent! Alam ko lang tao. Buti na sabi ko, boss, tumapak ng Sabado yung, sabi ko, tumapak ng Sabado yung live event, pwede yung absent, sabi ko ganyan. Saka, iba talaga yung pinag-pray mo habang hinihintay mo. Hirap din kasi kanina, hindi sumigaw yung agent namin. Kaya siya na nag-decision para kayo. Ang sabi lang niya, talaga ako kasi, ang sabi lang wala, niya, sabi ko. hindi kayo papasok bukas. Kasi nasa naman ang kanya kanina. May malaking talaga prayer.
Magdadagdag lang ako one last shot. Kasi ito yung ito yung na-understand ko sa pagkaano ko dito sa Jesus the Great I Am. Kasi ito yung hindi ko na-understand before. Yung sinasabi nating fear of the Lord. Kasi pag sinabi mo fear of the Lord, kakatakutan mo ba yung Panginoon? It means hindi mo siya kakatakutan. It is the reverence to God. Kasi pag yun yung dinefine ko. Kasi naririnig ko always kay Pastora yung reverence to God. Yung reverence to God. So sabi ko, ano ba talaga yung dapat na attitude of my heart in dealing with my Creator? Sabi ko ganun. Tapos sabi ko, Lord, i-reveal mo siya sa akin kasi hindi ko siya maarok at gusto ko siyang, kasi pag naintindihan mo, mag-flow yung natural na response mo dun sa situation. So sabi nga, true wisdom is when you learn to be reverenced in the Lord and you will depart from evil. Kasi pag nalaman mo yung stand mo at saka yung pagrespeto mo sa Panginoon, matatakot ka talagang gumawa ng hindi karais-nais sa kanyang mata. Kasi always mong i-acknowledge mo kaagad na, am I pleasing God of what I am doing? So, yun lang yung gusto kong i-add na yung fear is not because natatakot tayo sa punishment na ibibigay ng Panginoon. No, we are fearing God because we know that He loves us and we respect Him, that we don't want to hurt Him. That's why we wanted to follow His words and His commandments. Yun lang po. Yun lang ang last. Ate Lisa, Totoo po, kailan ba yung pastor? Tumawag na kay pastora. Nagpapawag ko ng isang gabi kasi hindi ko na po makontain yung kaba. Sobrang kaba. Iiyak na ako. Hindi ko na malaman. Tapos, bawag ako sa Pilipinas. Sabi ko, wala na sumagot. Yung pala, natutulog lang sila. Tapos, hindi ko kayo pasuli. Para saan kaya yung pasuli? Yung kaba na yun? Tapos, kanina, parang hindi ko na mahintay po yung Friday. Kaya po, nandito po ako. Wala rin pong reply yung client kung pinapayagan niya ako ano man. Tapos nag-message na rin po ako na 9 na po ako nakarating sa place. Kasi sorry po, malilate po talaga ako ng pasok. Hindi na po ako natatakot kung magalit ba sila. Parang yung isip ko na kung pwede na on the spot, mag-full-time na ako sa kanya. Yung nararamdaman ko, siguro po, the past years na 2024, hindi ko talaga maganda yung hindi siya maganda. So, struggling po ako. Unti-unti po. Kinakaya ko po yung sobrang mahirap pa talaga, lalo nasa loob ka ng kwarto. Hindi na po ako makatulog na maayos. At lahat po, pati yung katawan ko, may sakit ako. At sobrang nabigat siya, Paz. Natutuwa po ako na simula lumating sa church, Jesus the Great I Am Church. Nag-start ko sa bahay nila, Paz. Doon ako nag-decide, pero ando pa rin struggling. Pero lahat po yun, Jesus ni unti-unti po, unti-unti, at totally, I commit my life to God. Kaya hindi ko na mahintay yung bukas pa sa Lord. Gusto ko pwede ng prayer meeting. Kahit magalit na yung clients na basta maka-attend po ako, malate man ako. Lord, hindi sila magagalit. Kahit sabihin mo na malaki sahod, hindi na sabi mo kung pauuwiin mo kung saan mo dadalhin sa mga napuntahang bansa, wala eh. Siguro dahil po own decision ko yun, ginamit yung emotions dahil all my life, on my marriage life, pakiramdam ko ako lang yung isang lumalaban. Kaya yung isip ko lumayo. Kasi nga, lumaki ka na mag-isa talaga, totally mag-isa. Walang tatay, alam mo. Pero kung makukulang po yung time, ayun po, sobrang masaya po ako, hindi ko na makontain. Yung mga buwan noon na
Ang gusto ko yung career ko, pinupunuan ko, yung nakikinig ako, nanonood ako sa mga YouTube ng ano yung dapat gawin sa pasyente. Pero ngayon, natapos na yung duty ko, puro pakinig ng ano, about kay God na. Ganun po na ganun. At talagang, kailangan magputay, mawala talaga yung fire natin. Yung fire natin na kahit dumadaan ka ng malalim na pagsubok, wag ka talaga susuko. Huwag kang susuko, ipagkaloob mo sa Panginoong Heso Kristo na kaya mo, kasama mo ako. Yun ang lagi kong idinadalangin sa Panginoon na huwag mo po akong iwan sa labang ito. Hallelujah. Yun ang gusto ayon. Tayo iiwanan. Sarap. Hindi ka iiwanan, hindi tayo iiwanan. Sabi nga ni Pablo, di ba, nung pupunta sila doon sa church ng Thessalonians chapter, 1 Thessalonians 2:18. Ang sabi niya, pupunta kami dyan, pero hindi kami natuloy kasi pinigilan kami ni Satanas. So, kanina nung sinabi ni Ate Rona yun na yung traffic, yung sitwasyon niya, sa kanya. So, kasi nakikita ng kaaway na magkakaroon ng progress. Power of Review. the Yun na nire-review ko Nakikita sa niya kasi na, magiging ano to eh, number 1 na kalaban ko to, eto, threat sa kingdom ko to eh. So ngayon ang gagawin ng kaaway, maghihinter siya. Tapos ang sabi ni Pablo pa, di ba, nakulong siya. Maraming beses siya nakulong. Kung total, 6 years nakakulong siya. Ang sabi niya, I am pressed down. Sabi niya, I'm pressed down from different angle. Sabi niya, struck down but not forsaken. Kumbaga, hindi kayo iniwan ng Lord. Doon sa panahon na yon na talagang pipitin ka ng kaaway sa iba-ibang area ng buhay mo para bumigay ka. But then, ang sabi pa doon pagkababasahin mo, pag nakita yung test ng faith mo is genuine, kinukonsider ng Lord niya na most precious than gold at magbibigay ng glory sa Panginoon. Yun yung pinakamagandang reward natin sa Lord. Okay? Palagay ko, general na lang para umabot si Ate Lisa. Ikaw ang magkukurusin nila. Tayo na lang tayo para pray. Pero yung... Yes, ay magawak na. Ay mag-pray. Hallelujah. Dakilang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Unang-una sa exhortation po ni Ate Rona, niremind mo yung bawat sa po sa amin. Ay decision making po namin para ay dapat lagi po nakasaharap sa iyo. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na dumating man sa punto namin buhay. That again, we have to decide an important decision of our life. Ma-remember namin itong araw na ito, itong exhortation na ito, Lord, na hindi na kami ang dapat na nagbibigay po ng decision sa bawat sa po sa amin. Hindi na kami nasusunod sa mga kagustuhan po namin. Pagkos ikaw ang maghari at patuloy na magbago ng bawat isipan po. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang exhortation, sapagkat alam namin nagrema po ito sa bawat isa po sa amin. Alam din namin, Lord, na ito may magiging pamantayan namin simula sa oras na ito hanggang makita ka namin ng mukhaan. Lord, in fact, maraming salamat po sa naging testimony po ng bawat kapatiran. Tamang-tama po yung exhortation. At katulad po ng decision po ni Ate Arlene, ni Kuya Ed, kanon din, Panginoon, si Ate Risa, at kanon rin, Panginoon, si Ate Danica, Panginoon, sa mga testimony po na kung saan ay inuna nila, Panginoon, yung pong decision nila para sa iyo. At naniniwala po kami, O Lord, na you will give them more than they're expecting, O Lord. Katulad po ng binanggit ni Ate Risa, ihipoy mo kanyang amo, Panginoon, na magyayari po ito, Panginoon, ay isa ng panibagong victory at blessing naman sa kanila pong buhay. Lord, si Ate Arlene, si Kuya Ed, Panginoon, bibigyan mo ng mas maraming pang part-time. At hindi lang part-time, hindi kami titigil, Lord, until such time na itong dalawang ito, Lord, ay magkaroon po na ikama at magkaroon ng tunay na employer, Lord God. Walang imposible sa iyo, Father God. Tinideclare po namin yan sa dakilang pangalan po ng Panginoon Kristo. Lord, even si Ate Danica at si Kuya Jeff, Lord,
na matagal na lang maaaring somehow yung kanilang inaasam na ikama din ng Lord God. Maaaring sa iba, nakakilala po nila o alam yung situation po nila, imposible ito, Lord. Pero hindi kami titigil, Father God, until that day na makita nila yung sarili po nila ikama, Father God. Salamat sa mga katugunan nito, Panginoon. From now on, Panginoon, patuloy kami magtitiwala sa iyo. In every decision that we will make, Father God, ikaw ang mag-glorify sapagkat i-acknowledge ka namin at ikaw din po, Lord, ang magbibigay po ng direction sa bawat isa po sa amin. Lord, kasama, Panginoon, sa panalangin po namin sa gabing ito, Lord, yung mga prayer request at petition po ng bawat kapatiran. Lord, ikaw ang nakakaalam ng bawat items na nakasulat po dito. Ikaw ang God all-knowing. Ikaw din po, Lord, ang nakakatalastas ng aming pong future. Kaya itinataas po namin sa ito, Father God. Sa magitan po ng kapangyarihan po ng pangalan ng Panginoon Kristo. Lord, whatever that is prayed by our prayer, request ng aming po mga kapatid, ito man, Panginoon, ay healing, ito man, Panginoon, ay provision about the financial breakthrough, Lord, sa bawat company, sa bawat tinatrabaho po namin, sa bawat pamilya po namin ng Lord. Ito man, Panginoon, ay good health, O Lord God, yung mga personal na request po ng bawat kapatiran, itinataas po namin sa iyo, Father God. And even, Panginoon, yung pong mga pamilya at member ng family po namin, makakilala sa iyo. Katulad ng pagkilala po namin sa iyo. Katulad ng pagbibigay po namin sa iyo, Lord. We wanted din, Panginoon, na ma-experience din po yung buhay na walang gan. Alam namin, Lord, na kung may kilos po kayo sa oras na ito, upang sa ganun maabot po sila ng mabuting balita at higit nilang maintindihan, Panginoon, yung kaligtasan inaalok po nyo 2,000 years ago pa po, Lord God. Salamat, Panginoon, at naniniwala din po kami, Father God, that you continue protecting our family, our loved ones, O Lord, magulang namin, yung aming mga kapatid, yung aming mga anak, sa namin pinagkakatiwala ang lahat po ng bagay niya, Father God. Katulad ng aming declarations na anuman, Father God, yung apakan ng aming po mga mahal sa buhay, ito po yung kanila pong teritoryo, Lord God. Anuman ang kanila pong hawakan, Panginoon, pagpapala ito, Father God, hindi na sa kanila, Panginoon, kundi sa lahat ng tao na makakasama po nila, Lord God. Increase our territory, Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, Lord God. And we speak blessings. We speak, Panginoon, tremendous victory, Father God, sa bawat membro po ng pamilya po namin, Lord God. Salamat sa lahat ng ginagawa niyo sa bawat sa po sa amin. And tomorrow po, Lord, ipinagkakatiwala po namin sa Panginoon ang aming pong gawain. Ang buhay po ni Pastora na bilang mensahero po namin. Patuloy ka, Father God, na mag-reveal ng mga salita po ninyo upang sa gano'n, ano man ang sabihin po niya sa pulpit, upang i-deliver yung message po ninyo, magkaroon po ito ng impact sa bawat isa po sa amin. Lord, help us to open our heart and our mind. Masakit man ito, maganda man sa pandinig po namin, ang aming dalangin, Lord, matuto kami sa mga salita po ninyo, Lord God. Itago mo si Pastor sa inyong likuran, paya mong pangalan ng Panginoon Kristo, maluwalhati at patangan po namin kinabukasan. Yamang ang amin pong laging objective sa amin pong ginagawa every Friday is to glorify and to exalt the name of the Lord Jesus Christ. Yun po ang makita po sa bawat isa, Lord God. Salamat sa mga transport po namin, Panginoon. Hindi pa rin ikaw pong humipo kay Kuya Dave, kay Ate Rona, at sa iba pa, Panginoon, natutulong katulad ni Kuya William, mo, Lord, iniayos mo lahat po ng bagay na ito, Panginoon. Naniniwala kami na mayroong kapanda, isusugo ng mga transport po namin upang mas lalo pang kaluluwa, marami pang kaluluwa ang makarating sa tahanan na ito, Lord God. Salamat, Panginoon, sa bawat isa, Father God, na pinagkakatiwala mo at pinagkakaloob mo sa iglesia nito, Lord. We proclaim victory, Father God, for tomorrow, at alam namin sa bawat awitan po namin, Father God, ando doon mo niya pagsama mo. Magkaroon po, Panginoon, ng rema yung bawat lyrics na awitin po namin. Hipuin mo yung bawat isa, mag-overflow yung presence po ng iyong banal na Espiritu. And there will be a great revival tomorrow, Lord God. There will be healing, divine healing. There will be miracle, Lord God. There will be falling down of the strongholds in our life. There will be deliverance in the name of the Lord Jesus Christ for tomorrow, Lord God. Punuin mo ang lugar na ito yung presensya po ninyo, Lord. We continually invite for your presence, Father God, for your Holy Spirit
to dwell in this place, Panginoon, to become your permanent temple, itong bahay sa bahay nito, Father God. In order, Panginoon, sa lahat po na papasok po tomorrow, ihanda mo yung aming pong puso't isipan, mailagay yung aming papuro sa aming pong puso't isipan, at kinabukasan po, Lord, magawa po namin na mapangiti namin kayo sa aming pong service, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng ginagawa po niyo sa buhay po ni Ate Risa. Lord, we declare, Father God, a good health, Panginoon, sa kanyang pong buhay, complete healing sa kanyang pong body, from head to foot, Lord God. Ikaw ang magpagaling sa kanyang pong buhay, Father God. Yaman narinig mo yung kanyang pong declaration sa kanyang pong buhay, Father God, that she completely surrender her life, Father God, and even her will, Panginoon. Alam namin, Father God, na bubuhos po, pintuhan po ng langit upang pagpalayan ng aming babae na ito, Father God. Lord, painitin mo pa nga, painitin mo, paalamin mo pa yung kanya pong nararamdaman sa isa oras na, Father God, at mas makilala kanya sa isa pong malalim na kaparaanan ng Lord God. Salamat sa lahat, Panginoon, ng mga prayer warriors po ni Father God, at sa mga kapatid po namin na hindi po namin nakasama, si Kuya Dave, O Lord, si Mudira, O Lord God, patuloy po namin dinadalang sila, ingatan mo sila, Father God, at sa darating pong Thursday na prayer meeting, makasama po namin sila. Hipuin mo pa yung marami kapatiran po namin na maging prayer warrior. Malaman nila kung gaano po kaimportante ang panalangin, hindi lang bilang corporate prayers and even sa mga individual prayers, O Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi po mag-alab yung aming pananalangin sa iyo. Ilagay mo sa aming puso't isipan, sa aming labi, yung mga dapat namin pag-pray, O Lord, in every day of our life. Yun ang maging kaparaanan po namin in order, Panginoon, to become a Christ-like yung aming pong buhay, O Lord God. Pagpalain mo rin, Panginoon, yung aming pagpagkasaluhan sa oras na ito. Ikaw, Lord, na magbigay po ng nutrition, gamitin mo kalakasan sa bawat sa po sa amin, at patuloy, Panginoon, ma-enjoy po namin yung eating fellowship, O Lord God. At higit sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po, balik niyo, Lord, for the successful operation ng aking mata, O Lord God. Indeed, O Lord, alam mo yung design ng aking puso to continually serving you, Panginoon, not only the head of this church, but even for being a transporter po niyo sa bawat kapatiran ng Lord God. Tomorrow, Panginoon, I declare in the name of Jesus, it is a complete healing na po, Father God, itong matay na Father God. I can go back, Panginoon, sa akin po muling yung first of the ministry to transport yung bawat kapatiran po from kanilang puntahanan, papunta rito at pauwi po sa kanilang puntahanan. Salamat muli at pag-uwi po ng bawat kapatiran, ingatan mo ang bawat isa, pagpalain mo, i-regain mo yung strength nila Kuya ni Ate Arlene, O Lord, nagaling sa trabaho upang kinabukasan po, Father God, muli magamit yung bawat kalakasan po namin sa pagbibigay po ng papuri sa iyo, Lord. You, we bring back, Father God, the glory, the praise and adoration that only belongs to you. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Thank to the Holy Okay, God bless. Shukran ka, sir. Ikaw na.